and brought life to light through the gospel. Alleluia, alleluia. Alleluia, alleluia. Alleluia, alleluia. Alleluia, alleluia. The Lord be with you. And with your spirit. A reading from the Holy Gospel according to Mark. Glory to you, O Lord. When Jesus had crossed again in the boat to the other side, a large crowd gathered around him, and he stayed close to the sea. One of the synagogue officials, named Jairus, came forward. Seeing him, he fell at his feet and pleaded earnestly with him, saying, "My daughter is at the point of death. Please, come lay your hands on her, that she may get well and live." He went off with him, and a large crowd followed him and pressed upon him. There was a woman afflicted with hemorrhages for 12 years. She had suffered greatly at the hands of many doctors and had spent all that she had. Yet she was not helped, but only grew worse. She had heard about Jesus and came up behind him in the crowd and touched his cloak. She said, "If I but touch his clothes, I shall be cured." Immediately, her flow of blood dried up. She felt in her body that she was healed of her affliction. Jesus, aware at once that power had gone out from him, turned around in the crowd and asked, "Who has touched my clothes?" But his disciples said to Jesus, "You see how the crowd is pressing upon you, and yet you ask, 'Who touched me?'" And he looked around to see who had done it. The woman, realizing what had happened to her, approached him in fear and trembling. She fell down before Jesus and told him the whole truth. He said to her, "Daughter, your faith has saved you. Go in peace and be cured of your affliction." While he was still speaking, people from the synagogue official's house arrived and said, "Your daughter has died. Why trouble the teacher any longer?" Disregarding the message that was reported, Jesus said to the synagogue official, "Do not be afraid. Just have faith." He did not allow anyone to accompany him inside except Peter, James, and John, the brother of James. When they arrived at the house of the synagogue official, he caught sight of a commotion, people weeping and wailing loudly. So he went in and said to them, "Why this commotion and weeping? The child is not dead, but asleep." And they ridiculed him. Then he put them all out. He took along the child's father and mother and those who were with him, and entered the room where the child was. He took the child by the hand and said to her, "Talita kum," which means, "Little girl, I say to you, arise." The girl, a child of 12, arose immediately and walked around. At that, they were utterly astounded. He gave strict orders that no one should know this, and said that she should be given something to eat. My dear friends, the Gospel of the Lord. Praise to you, Lord Jesus Christ.
Good morning po sa inyong lahat. Good morning po, Father. Batiin natin ang mga katabi natin good morning. Good morning, everyone. We are now on the 13th Sunday in Ordinary Time, and yesterday we celebrated what we call the Pope's Day, the feast or the solemnity of Saints Peter and Paul. And today is what we call Saint Peter's Sunday. Kaya i-ready nyo po ang inyong mga bulsa, wallet, dahil mamaya po meron tayong second collection at yan po ay gagawin sa buong mundo sapagkat lahat ng makokolekta natin na second collection ay ibibigay ng ating simbahang sa Pilipinas, hindi lang simbahan natin sa Roma, to be our share to the apostolate of the Holy Father, Pope Francis. Kaya huwag natin mamaliitin ang anumang maibibigay ng ating munting simbahan. Kahit marami tayong pangangailangan, mag-aambag pa rin tayo sa ibibigay natin sa Santo Papa sa Roma na magagamit niya sa kanyang kawanggawa, sa kanyang mga pastoral works and charity. Kaya ito'y laging paalala sa atin, huwag mong mamaliitin. Ang anumang maganda, mabuti, huwag kang tamad sa paggawa ng maganda at mabuti. Kahit marami kang ginagawa, kahit busy ka. Yan ang paborito nating linyahan, busy. Kailan mo huling sinabi yan sa mga tao? Kailan mo huling inisip yan? O kailan mo huling ginawang palusot yan? Busy ako. Kaya hindi ka na makausap. Kaya hindi ka na makasama. Kaya hindi ka na nakikita. At ito, yung malala. Kaya hindi ka na nakakapagpahinga. Busy ka. Alam nyo, parang lahat naman yata tayo isang beses sa buhay natin, sinabi natin yan. And I think, kahit yung pinakatamad na taong kilala mo, busy rin. Alam nyo, nakakapagod din maging tamad. Nakakapagod din yung walang ginagawa. Busy silang walang ginagawa. Ito nakakatawa ho ko minsan. Naalala ko to yung aking bunsong kapatid. Matagal na ho ito. Subukan niyang gawin ulit at sabihin ito sa akin, talagang makikita niya, no? Nung bata ho pa ho yan sabi ko, hala, hindi naman kayo naglilinis dito sa bahay. Huwag kayong tamad. Alam niyo, ang sagot ba naman sa akin, Kuya, di bali ng tamad, hindi naman pagod. Wow, ang galing. Saan mo natutunan yan? Di bali ng tamad, hindi naman pagod. Alam nyo, hindi gawaing makatao, hindi gawaing makakristyano ang pagiging tamad. Bata man o matanda. Yung alam mo, yung kaya mo, yung pwede ka naman, pero ayaw mo. Habang may mga taong nakikiusap sa Diyos, nadagdagan pa nila ang araw nila sa mundo, sinasayang mo naman ang binibigay pa sa iyo. Ang tamad mo. Araw-araw maraming taong nakikiusap. Nadagdagan pa ang araw, ang oras nila. Samantalang ikaw na meron pa, kaya pa, pwede pa, nagsasayang ka. Kung pwede lang, ibigay na lang sa kanila. Nakakahiya. Kaya nung ako po ay na-assign dati sa minor seminary, sa mga high school na nagpapari, maniwala kayo sa hindi, pero habang tumatanda, mukhang nagiging ganun na ako. Ako ay ginawang prefect of discipline ni Cardinal Tagle noon. Pero halos 2 taon lang, kasi siguro na-realize niya hindi ako bagay ng prefect of discipline. Ako ay prefect to be disciplined. Dahil ako'y nakikipagkulitan din sa aking mga estudyante. Pero lagi kong pinapaalala sa kanila noon, meron kaming kasamang matandang pare, siya'y maagang nagkasakit, nag-retire, pero sa kanyang pagiging may sakit at katandaan, siya'y nagtuturo pa rin ng Latin, nagpapakumpisal, nagmimisa, nag-gardening. Kaya sinasabi ko sa akin mga high school na estudyante, pag kayo ay tinatamad, tignan ninyo si Monsignor, mahihiya tayong maging tamad. Mga kapatid,
Maganda ho yung paalala ng mga pagbasa natin. Tunay na hindi ginawa ng Diyos ang tao para patayin. O yung sabihin na, bakit kasi naman lagi ako lagi, kinakawawa ako. Yun yung feeling natin kuminsan. Ikaw at ikaw lagi. Kaya yung extreme naman nun, ayaw mo na rin. Tunay na hindi ginawa ng Diyos ang tao para patayin. Hindi niya ginawa ang mundo para sirain. Sadyang may mga tao lang na tinatamad maging tama at gumawa ng maganda. Ano ang sabi ng unang pagbasa? Ginawa ng Diyos ang tao para ipagpatuloy niya ang kanyang nilikha. May purpose tayo. Hindi tayo ginawa ng Diyos para paglaruan lang at kung ayaw na niya, papatayin na niya. Kung ayaw na niya, sisirain na niya. Hindi. Ginawa ng Diyos ang tao para ipagpatuloy natin ang kanyang paglikha. At tandaan natin, walang nilikhang pangit, masama ang Diyos. Kaya isa lang ang dapat nating ginagawa. Gumagawa lang tayo ng mabuti, ng tama. Lagi ko sinasabi to, walang taong pinanganak na masama. Tinatamad lang silang maging mabuti talaga. Tinatamad lang silang mag-isip ng maganda. Sino ang gumawa ng kasamaan? Ang kalaban. Ang Diyos. Hindi ang Diyos. Ang kalaban ng Diyos ang gumawa ng kasamaan at kasama sa kasamaan ang katamaran. Huwag kang susuko. Huwag kang titigil. Magbubunga rin ng kasipagan mo. Sa mga magulang na nagtiis, nagsakripisyo, nagtrabaho, alam nyo kung anong ibig sabihin nun? Nagbunga rin ang pinaghirapan ninyo. Pero, ang paalala ni Pablo sa ikalawang pagbasa, huwag kalilimutan, kung sakaling magbunga na ang kasipagan mo, umasenso ka na, guminhawa ka na, bumuti na ang lagay mo sa buhay, ang paalala ni Pablo, huwag ka naman magpapakalunod. Huwag ka magpapasasa habang meron ka ng mga nababaliwala. Ang kagalingan mo, ang katalinuhan mo, ang kayamanan mo, ang kabuhayan mo na tinatawag mong biyaya ng Diyos ay mawawalan ng saysay, ay mawawalan ng katuturan kung hindi mo ito gagamitin sa paggawa ng kabutihan. Kaya ano ang sabi ni Pablo sa ikalawang pagbasa? Ngayong ikaw ang meron, magbigay ka. May mga kaibigan ho ako, ilang beses na lumalapit sa akin, counseling, sasabihin nila, alam mo, Father, hindi naman ho ako madamot. Pero ang tanong ko lang minsan, Father, bakit laging ako? Hindi lang naman ako ang anak. Hindi lang naman ako ang kapatid. Marami kami. Hindi lang naman ako ang nagtatrabaho. Bakit laging ako? Minsan biniro ko, o di bale, pagdadasal ko kay Lord, ikaw naman ang mawalan. Gusto mo ba? Ang paalala sa atin ni Pablo, panapanahon din, habang ikaw ang meron, matuto kang magbigay. Isang araw na mawalang ka man, maubusan ka man, hindi kinalimutan ng Diyos ang ginawa mong kabutihan. Kaya ang paalala ni Kristo sa ating mahabang ebanghelyo ngayon, I just chose the longer version. Ginawa ni Kristo ang lahat nung siya'y nabubuhay pa. Marami siyang ginagawa noon. Araw-araw nagtuturo siya, nagpapakain, nagpapagaling. Pero alam ni Kristo, maikli lang ang buhay niya. He just lived 33 years. At yung huling 3 taon niya na tinatawag nating public ministry of Christ, hindi niya sinayang yon. Sapagkat alam niya, isang araw, mawawala rin siya. Kaya yung huling bahagi ng ating ebanghelyo, nung sinabi ng mga alagad,
Noong may alagad ng opisyal, patay na ang anak mo. Huwag mo nang gambalain ng Panginoon. Marami siyang ginagawa. Hindi pinansin ng Panginoon yon. Sapagkat alam niya, sa pagkakataong iyon, meron siyang dapat gawin. There is more that He can do and give. At sana araw-araw, yun ang isipin natin. Sa pagkapatuloy na misa natin, mga kapatid, God knows, and you have to believe, na habang nabubuhay ka pa, you can still do something. You can still give something. Katulad ni Pedro, ilang beses mang siyang nagkamali, naging mayabang. Hindi niya to ginawang hadlang para maalala niyang ginawa at pinili siya ng Diyos para may gawing mabuti at tama. Yan ang lagi nating tatandaan. Huwag kang tamad habang nabubuhay ka pa. Dahil ang oras at lakas, pwedeng mawala. Kaya sabi ng isang matandang awitin, anuman ang mabuti at tamang kaya mong gawin, ay gawin mo na, ay gawin mo pa rin. Amen.